Samantala, umaasa pa rin ang Malacanang na ikukonsidera pa rin ng pamahalaan ng China ang apela ni Pangulong Aquino na mapababa ang sentensya ng Pinay drug mule na nakalakdang bitayin anumang oras mula ngayon. Kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Department of Foreign Affairs spokesperson Asek Raul Hernandez. Magandang hapon po sa inyo, Asek Hernandez. Si Kirby po ito. Good afternoon, Kirby. Asek, nagpadala po ng liham ang Pangulong Aquino kay President Xi Jinping po sa China. Asek, meron na po ba tayong update doon po sa reply po nitong si President Xi Jinping? Well, so far, wala po tayo natatanggap na tugon galing sa Chinese government tungkol sa apela ng ating presidente na babaan yung sentensya ng ating kababayan na sinatulan ng parusang kamatayan. Opo. So, iniintay pa natin yung kanilang reply doon sa sulat ng ating Pangulo. Opo. Sir, isang bagay pa po, pinayagan po ng Chinese government na makapunta yung pamilya po nitong biktima po o yung nasa death chamber po na Pilipina. Meron po ba kayong mga updates po or ano po yung mga kabuang kaganapan po nung doon sa naganap po na pagpasyal po nung kanilang pamilya? Well, kahapon po ito nangyari, bumisita yung nanay at yung anak na lalaki ng ating kababayan doon sa Zhejiang Detention Center kung nasaan yung ating kababayan ay kinukulong ngayon doon. So far, wala namang sinasabi yung parents kung ano ang naging ang nangyari doon sa kanilang pagbisita. So, ang ating gagawin dito ay hayaan natin siya manahimik sa ganitong panahon ito at hintayin na lang po natin siya bumalik dito at kung handa na siya mag-share ng kanyang mga napag-usapan doon sa detention cell ay doon na lang natin malalaman. Opo. Asek, tama rin po ba na matapos po na makapunta ito pong pamilya po ng na umapasyalan po itong Pilipina na drug mule po, pumunta naman po doon sa pinsan din po na sangkot din po sa illegal na droga? Tama po yun. Sa umaga, binisita yung kanyang anak, tapos sa hapon naman, binisita yung pinsan na lalaki na kasama ng ating kababayan doon sa pagpasok nila sa Hangzhou noon January 2011 at nag-usap din sila doon. Opo. Asek, dalawang katanungan na lang po. Sa mga oras na po ba ito, meron po ba tayong natatanggap kung meron na pong naganap na pagbitay po sa ating pong kagababayan dyan po sa bahagi ng China? Well, wala pa po natatanggap tayo na report galing sa ating Consul General sa Shanghai at ang sabi po niya ng ating Consul General na once na makatanggap siya ng advice galing sa Chinese authorities ay i-report niya ito dito sa Department of Foreign Affairs. Pero ang alam po natin mahigpit na pinaiiral ng China ang kanilang batas laban sa droga. Siyempre, Asek, tayo po sana ay umaasa po na kahit papaano ay mapababa po o mabawi po yung sentensya po na ibinigay po sa ating pong kababayan po dyan sa may bahagi ng China. Ang inyo lang pong huling panawagan, Asek po? Well, ang ating panawagan doon sa ating mga kababayan na pagdasal natin itong ating kababayan. At the same time, dapat maging leksyon ito para sa ating mga kababayan na sa drug trafficking at maging maingat at responsable kapag may iwan tayo. Alright, maraming salamat po sa inyo at magandang hapon po muli si DFA spokesman Asek Raul Hernandez.